Magandang Miyerkules ng gabi sa inyo. It's the 26th day of the month of June. Malapit nang matapos ang buwan ng Hunyo. At talagang palapit na ho ng palapit ang Kapaskuhan. Kailangan maghanda-handa na tayo very soon. Makikita natin meron ng mga Christmas tree, mga Christmas decors sa mga malls. 9:42, magandang gabi ho sa inyo. Brother June Banaag po ang kasama niyo. Siyempre ho, kasama natin ang ating executive producer, ang ating kaibigan, si Jake Bacud, at ang buong production staff ng Dr. Love Radio Show na magtatawid po sa atin hanggang mamayang alas 11 ng gabi para talakayin po natin ang iba't ibang mga kasaysayan sa buhay natin. Siyempre, Miyerkules po ngayon, magiging panauhin natin si Miss Fatima Soriano para pangunahan po tayo sa pagninilay sa mabuting balita maya-maya. Samantala, paalala lang po namin sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at sa buong Pilipinas sa iba't ibang mga himpilan. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang ating live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang aming social media accounts sa inyong makikita po sa inyong television screen. It's at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at sa TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube page. Yabang na pa kami YouTube di ba? Para naman sa mga nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng inyong mga kasaysayan ng buhay, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dil kaya ay tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Kambyo na ho tayo sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Kung meron po kayong idea, meron kayong message, meron kayong komentaryo, i-text po kaagad ninyo para mabasa natin before 10 o'clock, di ba? Kasi 10 o'clock, meron tayong news, tapos meron pa tayong mabuting balita, andyan pa si Fatima. So, i-text nyo kaagad, ho. For comments, mga komentaryo at suhestyon at mga whatever message you have, ipadala po ninyo sa ating Facebook live stream sa 92.3 True FM o kaya sa FB Messenger ng Dr. Love. O itawag po ninyo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Ang inyong mapapanood ngayon ay bahagi po episode ng programang Face to Face na napapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At syempre ito ay meron pong replay sa Signal TV 1PH alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayon sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ang titulo ng ating episode, Kung sino pa ang may utang, siya pa ang galit. Ito na naman ang walang kamatayang utangan. Hay, magbabayad ako sa iyo. Intayin mo lang magkapera ko, babayaran kita. Kailan? Hay nako, pupusta ko sa inyo. Yan na naman ang sagot ng ating mga mangungutang. Pag sinisingil na gagalit, hintayin mo, pinapahiya mo ko Di na kita babayaran Alright, tingnan natin, panoorin ho natin ang episode na ito. Kung sino pa may utang, siya pa ang galit. Eto. Ay, napipi si Aling Lilian. Sandali lang ho, sandali. Useless pag hindi natin makukuha yung boses si Aling Lilian. Nagre-reklamo si Aling Lilian. Malamang si Aling Lilian ang nagpautang. At ngayon, siya pa ang masama kasi nagpautang siya. Kasi siguro naniningil siya. Alright? Ready na ba tayo?
Okay, sige. Tingnan ho natin, narito, pakinggan natin si Aling Lilian. Ano ho ang problema ninyo, Aling Lilian? Ang problema ko po, yung nangungupahan po sa aking kwarto po na bahay ay hindi po nakakabayad. Noong una po, nakakabayad po siya ng renta ng bahay. Pero nung katagalan na po, hindi na po siya nakakarenta ng bahay. Pagkatapos ngayon, sinisiraan pa po ako niya sa mga kapitbahay na ako daw ay matandang hukloban at lumalandi daw ako. Okay, kayo ba ay nagpang-abot, nag-away na kayo? Nagpang-abot na po kami. Kaso po sinabihan ko siya na kung pwede, magbayad ka naman ng bahay, hindi ka nagbabayad ng bahay at kailangan ko po ang pera. Okay, pero may mga sinasabi siya sa inyong mga dahilan. Ang dahilan niya po ay wala daw siyang trabaho at wala daw siyang ibabayad ng upa ng bahay. Magkano ba upa? Ang upa po ay 3K. Per month po. Okay, gaano na siya katagal na nangungupahan sa inyo? Mga 6 na buwan na po. So bago lang din siya. Apo. So yung 2 buwan nakakabayad siya. Apo. Tapos nung after 2 months, yung 4 na buwan hindi na makabayad. Tanungin natin kung bakit hindi na nga raw makabayad. Kilalanin natin ang babaeng nagsasabing hindi nagbabayad ng renta. Nagbabayad ng bahay. Hindi nagbabayad ng bahay. Nagbabayad ako ba? Sabi ko sa'yo. Aling Virginia, 4 months ka na, totoong hindi Wala nakakabayad? po katotohanan niya. Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Pero yung February, March, alam po, nagpalya po ako. Pero inuura-urada niya po ako pagbayad. So 2 months lang pa, no? Pag nagbayad, may pipirmahan? Wala po. Nag-aabot lang po ako sa kanya ng pera. Magkano? 3K po. Bakit hindi ka nagpipirma, Aling Lili? Po. Ngayon po sinasabi ko po sa kanya na ayusin niya po yung bubong namin dahil tumutulo. Oo lang po siya ng oo. Pati yung dingding po namin, puro anay. Pinapasabi ko po sa kanya na ayusin at paayos niya niya. sinasabi Paano mo? po ako makapagbayad sa Kasi, kanya? bakit magiging anay isimentado yung bahay ko? Ano nga yung hindi? Sinasabi ko sa'yo na Simentado ayusin yung mo. bahay ko, ang bubong ko, bagong palit. Palabasin mo pa kung ano sinasabi mo. Sinungaling Apat na ka! ba nagbabayad? Para sabi ko sa'yo, Ikaw pa nagbabayad mas ako. matapang kaysa sa akin. Ako nagpapaupa, ikaw nangungupahan. Pinapahiya hindi niya ka po ako. nagbabayad. Pag naniningil po yan, ura-urada, kakatuloy niya po yung mukha bahay mo. namin kaaga-aga. Gusto niya magbayad po ako kaagad. Ikaw Oo, pang pero matapang. kasi hindi naman siguro yun kaagad, Aling Virginia, dahil ang dapat na bayad sa upa is every end of the month. So, ang totoo, yung totoo ha, 4 na buwan o 2 buwan? 4 na buwan po na hindi siya nag-aabot sa akin ng Anong buwan? bayad ng Anong buwan? February, March, hanggang April, May. Hanggang Nagbayad ngayon. ako sa'yo ng April, May, pero yung February, March, abinado ko hindi ako nagbayad sa'yo. Bakit hindi? Yung February, March po, wala pa po akong kapera-pera noon. May bungi. Daming gusto mo. Ka! Bakit? Hindi, teka, ang labo nun, Ate Virginia. Binayaran mo yung April, May, pero yung February, March, ayaw mong bayaran. Kasi para mas malapit yun. Ma'am Carla ng sinungaling, di ba siya? Kailan talaga ang huli mong bayad? Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Ang sabi ko sa kanya, para sa February, March, ay gusto niya po, February, March, bayaran ko na po. Nang time po na yon, wala po akong kapera-pera. Okay, pero kung sinasabi mo na 2 buwan lang utang mo, bayad ka na ng February, March. Opo, dapat itong April, Ang utang May. mo is April and O yan, May. malinaw na tayo. Tama Tama. Oo, wag kayong... Huwag niyo kami lituin. Oh, nilito nyo lang mga sarili Oo, nyo. mag-back to the future ba Totoo, tayo? March, April, May. Bayad na ang February tsaka March. Nagbayad po siya nung February at saka March. Pero yung May at saka April, May, hindi po siya nakabayad. So, 2 lang ang utang niya. 2 buwan na. Sabi mo kanina kasi 4. Nakiusap kasi siya, ma'am, na ito na ibibigay ko na sa'yo. 2 na lang yung utang. Okay. Anong plano mo? Kailan ka daw magbabayad? Pagka nagpadala po yung anak ko, kasi Yun. hindi naman po pwede siya magpadala sa akin dahil may pamilya rin po siya. Nangungupahan ka eh. Opo. Wala ka namang sariling bahay. Opo. Dapat alam natin yun, obligasyon natin magbayad sa upa. Kuya, Kapatid, pag ang topic namin dito utang, nagiging cliche. Yung sasabihin namin, sinabi na rin namin dun sa nagdaang episode tungkol sa utang. Basta utang, babayaran. Kay Aling
Lilian na nagpapaupa, ilang taon na po kayo nagpapaupa ng bahay? Wala pang 1 taon? Wala pa po. Oo, okay. So, wala naman kayo resibo na binibigay na pag-usapan Wala pong kanina resibo yan, po. di ba? Baka po kailangan magpagawa na kayo ng resibo. Ngayon, nakita na po kayo sa telebisyon, pwede na kayong hanapin ng BIR. Kasi unfair naman para sa amin ang mga naghahanap buhay na binabawasan ng tax. Kayo na kumikita, hindi na babawasan ng tax, di ba? Ngayon, sabihin, konti lang naman ang kinikita namin, di ba? Pandagdag din yan. Okay. Kay Aling Virginia, pabalik-balik na lang o kaya pinagtataguan. Hindi mo na mahuli yung nagkakautang sa'yo. Kay Aling Lilian, tandaan ninyo, pagka kayo po ay nagpautang, minsan makakatikim po kayo ng isang magandang salita buhat sa nagkakautang. Babayaran kita. Nakikiusap nga ako sa'yo, babayaran kita pag nagkapera ko. Intayin mo. Yon. Hindi mo ba naintindihan yon? Alin doon? Umalis na lang po siya para wala na pong sakit sa ulo. Oh. Susuluhin ko na lang. Alright. Well, yun ang prerogative niya yun dahil siya nagpapaupa ng bahay, no? Merong iba, 2 atos na lang ang ibayad natin. May sukli ka pa. May pansukli ka ba? Ha? Kasi mamahalin yun no? Kung ibabayad natin yan, may pansukli pa o may advance ka pa. Di ba? So, siguro ang aral natin dito, alam natin na pag tayo ay uupa, meron tayong buwa ng responsibilidad. At kailangan meron tayong ekstrang pagkakakitaan. Hindi po pwede ang hindi. Umupa din po ako sa bahay sa Amerika nung araw. Tama yung sinasabi ni Mama Carla. Importante, yung iba kahit hindi ka makabayad ng kuryente, basta makabayad ka sa bahay. Dahil pagdating ng gabi, mayroon kang bubong na magpuproteksyon sa iyo. Sa Amerika po, hindi pwede ang ganyang umabot ng 2 buwan, di ka nakakabayad. Tanggal ka kaagad doon sa inuupahan mo. Ganun kadali. Wala nang masyadong usapan pa. Gawa na lang po ng paraan na mabayaran. Sabihin sa anak na dagdagan mo na ang allowance ko para maibayad na. At iwasan na po natin talaga na magtagal ang utang natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Okay. Pag-usapan ho natin, ito naman kasing si Virginia. Okay, granting 2 buwan yung kanyang utang. Nagagalit siya kasi daw ura-urada ko maningil itong kanyang landlady na si Aling Lilian. Paano hindi mag-uura-urada maningil? Laging delay nga ang bayad mo. Di ba? Na kung hindi niyo napanood, pero kung napanood yung original na buong episode nito. Alam niyo, ito si Alex Calleja, ang mga sapatos niyan, talagang gulat na gulat ako. Hindi ko kayang bilhin yung mga sapatos si Alex Calleja. Yun ang kanyang passion. Yung araw na yon, yung sapatos ni Alex Calleja, parehong-pareho ng model noong itong si Virginia, nasuot niyang sapatos, parehong-pareho, hindi nalalayo sa 40 hanggang 50 mil ang halaga ng sapatos na yon. Can you imagine? Pagkatapos hindi siya makabayad ng upa ng bahay niya, di ba? Iyan ang sinasabi ko, priority ang bahay. Pag ikay umupa, alam mong meron kang babayaran buwan-buwan. Parang Meralco yan. Pag nagpakabit ka ng kuryente ng Meralco, pag nagbayad ka ngayon, mamaya may utang ka na naman sa Meralco. Ganyan ho ang buhay natin at hindi ho natin po pwedeng sabihin, huwag kang ura-uradong maningil. Kasi ho talagang ura-uradang maningil ang mga landlord dahil yun ang pinagkakakitaan nila At sa mga nakikinig ho sa atin ngayon, kagaya ni Aling Lilian na mga nagpapaupa, marami ho yan nagpapaupa ng mga bahay, ng mga kwarto na wala pong resibo na ini-issue. Resibo buhat sa BIR, pinapaalalahanan ho namin kayo, huwag kayong madaya. Kasi kami ng mga naghahanap buhay dito, kagaya ko, ang sweldo ko dito sa programang ito, 500,000 piso isang buwan. Diba? 500,000 pesos a month. Binabawas na ho dyan kaagad ang withholding tax. Wala akong magawa. Kinukuha na ho ng gobyerno yon. Kaya ako naiinis dun sa mga
kahit doon sa mga, alam mo yung mga pag nagpapa-facial ako, minsan may napupuntahan ako na walang resibo, bibigyan ka lang resibo galing doon sa bookstore, yung walang tatak ng BIR, walang stamp ng BIR, nag-iinit ang ulo ko. Bakit? Kasi sa katiting na sinusweldo ko ritong $250,000 isang buwan, binabawasan kaagad ng kumpanya ng withholding tax para ibayad sa BIR. Pagkatapos kayo, mandadaya kayo. Di man ayos yun. Sa susunod, talagang pakikiusapan ko management, huwag niyo ako sweldohan ng $250,000 sa buwan. Kahit 20,000 na lang isweldo niyo sa akin sa buwan, okay na yan. Nakakasama ng loob. Pwede na po kayo. Huwag kayong maniwala dyan, ho. Joke lang yan. Ang mataas ang sweldo rito talaga, 300,000 sa buwan yung aking producer, si Jake Bakud. Hanapin niyo yan talaga. Makikita niyo yung record ng sweldo niyan, 300,000 sa buwan. Patay ka, Jake. Pwede na ako kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Kung meron kayong mga komentaryo, meron kayong mga chubachenes, ipadala po ninyo sa ating Facebook live stream ng 92.3 True FM or sa FB Messenger ng Dr. Love o pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show. Ang tumpak na oras, 10:00 ng gabi. Pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 26 ng buwan ng Hunyo. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kafiestahan ni Santo Jose Maria Escriva. Saint Jose Maria Escriva, ang fundador ng Opus Dei. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 7 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 15 hanggang 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nagdaramit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Makikilala ninyo sila ng lubos sa pamagitan ng kanilang mga bunga. Ang mga tao ba ay makapipitas ng mga ubas sa tinikan o ng mga igos sa dawagan? Maging ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Ngunit ang isang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ang isang mabuting punong kahoy ay hindi makapagbubunga ng masama, ni ang masamang punong kahoy ay makapagbubunga ng mabuti. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya nga sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Kiliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Maraming salamat. Ang ating oras ganap ng 14 na minuto. Makalipas po ang 10:00 ng gabi. Mukhang magkakasaharapan tayo ng kwentuhan ng ating panauhin ngayong gabi. Panauhin po natin at pinasasalamatan natin siya at ang kanyang buong pamilya sa pagpapahiram sa kanya sa atin sa ating programa tuwing Miyerkules.
All the way from San Diego, California, ang kaibigan ng programa at ang anghel ng Dr. Love. Let's welcome Miss Fatima Victa Soriano. Good evening, Timmy. Good evening po, Brother June. Sa lahat po na nakikinig po ngayon, magandang gabi po. Naku, tama kayo, Brother June. Inuumpisahan niyo pa lang yung gospel, na-excite na ako. Oo, di ba? Oo, nakakatuwa. Maganda kasi ang daming mga nagkalat ngayon ng mga nagtuturo, ang daming nagkalat ngayon ng mga preachers. Wow, talagang kaliwat ka. Mamera ng preachers ngayon eh. Lalo dito sa Pilipinas, di ba? Kung papakinggan mo, ang daming magagaling talagang magpahayag ng salita ng Diyos. Pero alam mo ako, ito ang aking Timmy, itong aking pamantayan. Kapag ako'y nakikinig sa preacher, pinakikinggan kong mabuti ang kanyang sinasabi. At talaga naman nakatutuwa dahil lumalago ang ating kaalaman. Pero tinaalam ko rin, ito bang preacher na ito ay namumuhay sa salita ng Diyos? Ito bang preacher na ito ay nagbubunga ng magandang bunga? Marami akong nakikitang preachers na, nako, taliwas yung kanyang sinasabi doon sa kanyang pamumuhay. Nangyayari pala ito, Fatima. Akala ko magmula ang isang tao na kumikilala at nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos, kay Kristo, pagsunod kay Kristo, akala ko SOP na yan talagang okay ng buhay niya. Hindi pala, meron din palang mga sumasablay. Opo, Brother June, karamihan nga po. Hindi naman natin sila nilalahat, pero kung minsan, pag lalo kang siguro mapapansin nyo, pagka lalong naglilingkod sa Panginoon, ganyan na talagang you're deep in the Word of God, pumapasok talaga ang tukso kahit sa ating mga kaparian, sa ating mga mahal na pastor. Oo. Opo, di ba? Actually, Timmy, trabaho talaga ng Diablo yan at ito nakikita natin itong mga panahon na ito. Ang Diablo, ang intensyon lamang ng Diablo ay ihiwalay tayo sa Diyos. Para tayo mahiwalay sa Diyos, kailangan mawasak niya ang simbahan na itinatag ni Kristo. At para mawasak ang isang malaking simbahan na ito, kung ang iisipin lamang natin ng simbahang Romano-Katoliko, pagka pinakamalaking following ang simbahan natin. Alam niyo ang ginagawa para mawasak yan? Parang mga anay ang Diablo eh. Ang ginagawa ng Diablo, sinisira niya ang foundation ng simbahan. And what is the foundation? The basic ecclesial community. Ang pamilya, ang bawat pamilya ay sinisira niya. At makikita natin, Timmy, nakalulungkot, ang daming pamilya ang nasisira na ngayon dahil sa kagagawa ng Diablo, dahil sa kawalan ng presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. At ngayon sa ating bansa, ipinipilit na maipasa ang divorce. Ito talagang gustong-gusto ng Diablo, yung maaprobahan ang divorce at ang mawasak ng pamilya nyo. Pag nawasak ang pamilya nyo, sira na ang simbahan ng Diyos. What do you think, Timmy? Alam niyo po, Brother June, kaya tayo ngayon, kaya ipinaparinig sa atin ngayon ng Panginoon itong ebanghelyo po na to. Kasi kailangan nating maging vigilant, alerto, at mapagsuri. Kasi ang tinatarget po talaga ng masama, yan, ang haligi po. Diba? Ang pamilya. Ang ating mga taong dapat gagabay sa atin, our preachers, our priests. This is our church family. And alam ng masama ang kanyang gagawin, inuuna yung mga nandoon, yung mga dapat ay talagang magiging sandigan, magiging mga guro natin. Ito yung mga pinapatumba po talaga. Kaya we really do need to delve deeper, not only into the Word of God, but into ourselves, para mas lalo nating masuri, ano ba ang kaya kong gawin? Hindi naman kailangang malaki. Ano ba ang kaya kong gawin upang maprotektahan ang aking pamilya, ang aking pananampalataya? Di ba? Para mapalawak natin yung ating kaalaman. And syempre po, humingi tayo ng paggabay mula kay Jesus talaga para ma-discern natin. Yung discernment, Brother June, napakahalaga. Right. Sa dami ng tinig sa mundo, kanino ba ako makikinig?
paano ko ba titingnan yung pamumuhay ng aking hindi lang ang hindi lang ang mga kaparian at pastor, kundi kaibigan mo, kasama mo na siguro pinangangaral sa'yo. Hindi mo alam kung ito ba'y susundin mo, ito ba'y naaayon sa pamumuhay na nais ni Kristo para sa'yo. Humingi tayo ng wisdom kay Lord na, Lord, sana makita ko, malaman ko sa paglarawan nila sa kanilang buhay kung sila ba talaga ay namumuhay rin sa'yo o talaga bang hindi ko din dapat talagang pakinggan ang lahat ng aking mga naririnig ng basta-basta. Kasi madali sa atin para maniwala, para matuwa, especially there are people that we like to call, di ba alam niyo yung Brother Jun, yung parang sinasabing feel-good doctors, ganyan. Minsan meron ding mga feel-good preachers, di ba? They'll tell you what you want to hear. Oo. Opo, they'll tell you what makes you feel good in yourself. And kung minsan, hindi na rin yung naaayon sa talagang dapat nating pamumuhay. So we really do need the guidance of the Lord. Kasi tayo tao lamang na may kalituhan. Kaya let's pray for God's wisdom to really to see the light every day and not be blind followers. Alam mo, doon tayo nasasablak sa dilim. Right, that's right. Alam mo, Fatima, ang Panginoon ay napakamakapangyarihan ng Panginoon that pag kumilos siya, lahat ay perfect in harmony, no? Ngayon, gabing ito ay pinagninilayan natin ang mabuting balita at ito'y umiinog sa puno at ang bunga ng puno, di ba? Isa sa mga tagapakinig natin na nasa Kingdom of Saudi Arabia, itong sa Riyadh, si Abraham Husi ay nag-text sa akin at tumihingi ng paliwanag. Ang sabi niya, good evening, Brother June, sabi niya, totoo ba yung tinatawag na glossolalia? What is glossolalia? Glossolalia means speaking in tongues. What did Jesus say about speaking in tongues? Please educate us. Itong si Abraham ay gustong matuto at gustong malaman ng katugunan. Ano ba raw ang speaking in tongues? Kasi mababasa natin sa Biblia ang speaking in tongues na I'm sure si Fatima alam niya ito, nang bumaba ang banal na spirito sa mga apostol kasama si Maria, ang mga apostol sa pangunguna ni San Pedro ay nagsimulang mangaral ng hindi niya salita. For example, halimbawa, si San Pedro hindi naman Bicolano, taga rito sa Luzon, Tagalog siya. Pero nang magsimulang mangaral si San Pedro, nangaral siya sa salitang Bicolano. Pagkatapos sinundan niya ng salitang Ilonggo. Nga, hindi naman siya marunong mag-Ilonggo, hindi siya taga Bacolod, hindi siya taga Iloilo, pero nakahambal siya ng Ilonggo, ambot sa mo. Diba? Yan yung speaking in tongues. Yan yung nauunawaan. Maaring ako, hindi ko maunawaan, pero yung mga taga Iloilo, taga Bacolod, nga nakaintindi sila doon sa ginahambal ni St. Peter, di ba? Ni San Pedro. Ni San Pedro, nauunawaan. Yan yung speaking in tongues. Kasi, Timmy, kahit sa Catholic Church, merong mga may pari pa nga na nag-speaking in tongues, yung hindi mo maintindihan. Ganon ang kanyang mga salita. Walang katuturan kasi walang nakauunawa. Hindi ito yung speaking in tongues. Timmy, paliwanagan mo si Abraham Husi doon sa speaking in tongues na yan. Pwedeng hindi maintindihan ni Rome na technician ko, pwedeng hindi maintindihan ni Jake na producer ko, pero naiintindihan ng iba. Ito yung, this is speaking in tongues. Bakit ganun kaya palagay mong ginawa ng Panginoon? Alam niyo, Brother June, nakaka-experience po tayo ng ganyan pag naririnig natin sa mga, sa tingin ko, gifted by the Holy Spirit. Sabi nila. Parang biyaya din yan ng banal na espiritu, di ba po? Yung pagsasalita ng, hindi, pag pinakikinggan mo, totoo po yan, parang wala, hindi, parang ano naman yung sinasabi niya. Pero, kung susubukan yung i-imitate, Brother June,
hindi nyo siya magagawa. Oo Hindi nga. talaga. Hindi nga. Di ba? Kahit nagkukwento ka lang. Oo. And, you know, we went to this conference po last year kung saan tayo naimbitahan yung Northern California Renewal Conference. And this is a charismatic community. And there were a lot of people na ganoon po sila. Pag sila'y nananalangin na, nagsispeaking in tongues na sila. And I believe this is because they're so deep in the Holy Spirit that they are beginning to speak a language that is probably only known to the Holy Spirit. And baka po itong, siguro sa tingin ko po, kaya hinahayaan ng Panginoon din na mangyari, na ipakita talaga sa atin, ano ba yung, di ba, ano bang ang job ng Holy Spirit para turuan tayo, gabayan tayo, at marahil ito yung tinig niya. Some of us might not believe this, baka sa tingin natin, nagra-ramble lang yung mga kapatid natin na marunong mag-speaking in tongues. Pero hindi po because at the end, kahit sila hindi nila alam kung ano yung mga sinasabi nila kanina. Pero in that moment, they are so in commune with the Holy Spirit that to them, it all makes sense. Talagang naririnig nila yung tinig ng banal na Espiritu. And hindi pa po ganun kalalim ang kaalaman natin para masabi kung ano pa ang nai-entail nitong speaking in tongues. Pero ako po personally, naniniwala ako kasi ganun kalakas minsan ng Holy Spirit. Di ba, Brother Jun, napag-usapan natin yung being slain in the Spirit, kung saan para kang, di ba, para kang nahihimatay o natutulog. Pero okay ka lang. Resting in the Holy Spirit. You're resting in the Holy Spirit. And siguro dito, they're speaking in the Holy Spirit na talagang biyaya sa kanila ng Espiritu. In my point of view, when God permits something, it benefits a lot of people. Maaring hindi ko maintindihan, but I'm sure may ibang tao na makauunawa. This is what happened in Jerusalem when the Holy Spirit came down. Hindi lang yung nagsasalita, gumagawa ng sound. Kasi pati yung nagsasalita, hindi niya naintindihan. So that makes parang walang rason, walang purpose kung bakit niya nasasabi yun nang walang kahulugan. Kung nasasabi niya yun na hindi niya naiintindihan niya, may mensahe ang Diyos na ipinaaabot sa kanya, di ba? That's my logic. Baka nagkakamali ako, but I still babalik tayo doon sa Ebanghelyo na anuman ang gawin, gaano man kabuti ang isang preacher, ang isang pari, ang isang pastor, ang pagbabasihan natin dito ay ang bunga ng banal na Espiritu, ang bunga ng salita ng Diyos. Kapag ang preacher, pari, preacher, deacon, pastor, kahit na anong galing niyan, may doctorate yan ng communications or whatever, kahit gaano kahusay yan magpaliwanag ng salita ng Diyos, kapag ang buhay niya ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, yun ang pagbabasihan natin. Di ba? Opo, Brother Jun, kasi ang ating mga kaparian, pastor, mga religious leaders, natutukso rin. Natutukso rin. I mean, sila'y ating mga shepherds, sila'y naatasan ng Panginoon ng misyon na ito. Ngunit tama, katulad natin, sila'y tao rin, at makikita po natin kung ano talaga ang nararapat. Na tama kayo, sila ba ay nagbubunga ng masagana, right, na talagang nasa, the fruits of the Holy Spirit, the teachings of Jesus, makikita natin yung sa kanilang pamumuhay. And in their flock as well, di ba? Yes. Ito bang kanyang flock is na nalilid ba closer and closer to God? Right. We will also see that in the way these people live. I have something to tell you, Fatima, at sa ating mga listeners. Apo? Huwag lalaki ang ulo ng Fatima Soriano kasi hindi babagay sa iyo ang malaki ang ulo. No? Ay, oo nga po, maliit. Isa sa mga hinahangaan ko, this is my personal point of view, my personal opinion, wala akong pakialam sa inyo kung anong sasabihin nyo. Pero ako'y tatayo at sasabihin ko, isa sa mga hinahangaan kong personalidad, si Fatima Soriano at ang kanyang pamilya when it comes to the fruit of the Holy Spirit. Sa laki ng hirap,
nanganib ang buhay, maliit na bata pa lang, nagsakripisyo na ang Fatima Soriano, ang kanyang buong pamilya. Alam ko si Feli, kulang na lang sumabog ang puso niyan sa chapel, sa ospital habang nagdarasal para lamang kay Fatima. And look at Fatima Soriano now, walang paningin, umaasa sa kanyang mga magulang para sa kanyang paglakad, pero ginagabayan siya ng banal na spirito at binibigyan siya ng wisdom kailangan natin. At nakikita natin sa buhay niya at ng kanyang pamilya ang bunga, ang mabuting bunga ng puno, ang puno na binibiyayaan at dinidilagan ng wisdom ng banal na spirito. And I thank God for the Soriano family. Maraming salamat, Timmy. Thank you very much sa inyong Salamat po, lahat. Brother June. Salamat sa Diyos. And we would like to close our kwentuhan with a short prayer. Hilingin natin kay Fatima na simulan tayo mag-lead sa atin ng panalangin at tayo pong lahat ng mga nanonood, let us close our eyes and listen carefully to what Fatima is going to say at makibahagi tayo sa kanyang panalangin. Can you lead us in prayer, Timmy? Yes po, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po. Thank you for being our Lord and God and Savior, for being our guide and teacher and protector. Salamat po dahil kami may nagkakasala at kung minsan naliligaw at lumalayo po sa inyo, hindi niyo po kami binibitawan. You pull us back to you and to your heart time and time again. Salamat po at hindi kayo nagsasawa, Lord, to grant us your grace. Pero ngayong gabi, Lord, hinihingi po namin na ipagkaloob niyo po sa amin, please, ang inyong wisdom. Napakarami po naming tinig na naririnig sa mundo, Lord Jesus, and we get confused. And many times, we get lost in the darkness. Minsan po, yung mga akala naming gagabay sa amin at maglalapit sa inyo, ang siya pa pong, sadly, nagbubunga upang magmalayo kami sa inyo at iba ang aming sinusunod na pangaral, iba ang aming pamumuhay. Hindi na po namin nailalarawan ang inyong mukha sa aming araw-araw. So Lord, please grant us the discernment to truly know and see who and what we are following and listening to. To see only your face, Lord, kanino man kami tumingin. To hear only your voice, kanino mang preacher o pastor o pare, kami makinig. Kayo lamang po ang aming kaisa-isang guro, our greatest guide and teacher, the leader who serves us. Kaya maraming salamat po, Lord Jesus. Kami po'y kakapit sa inyo at makikinig. Naway matulungan niyo rin po kami upang magbunga kami ng mabubuti, ng mapayapa, ng maliligaya, ng mga bunga na maglalapit din sa iba patungo sa inyo. Magbunga ng mga prutas na magbibigay buhay sa aming mga kapatid upang maramdaman po nila ang inyong pagpapala at ang inyong presensya, ang inyong paghilom at ang inyong paggabay. Maraming salamat po, Lord Jesus. Please give us your peace tonight as we end our day. And thank you, dear Mama Mary. Kami po'y gabayan ninyo at yakapin at palaging ipanalangin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima, sa panahon na binigay mo sa amin. And we hope to have you again next week. Sana makasama ka namin next week ulit. Po. Meron ka bang babatiin at meron ka bang mga activities ngayon in the very near future dyan sa inyo sa San Diego? Anong mga activities mo? Alam niyo po, Brother June, by August, si Father Jerry Orbos po ay bibisita dito sa UST. Tsaka si Brother Adrian. Oo, mga barkada natin. Oo. August ba? At syempre, pag bumisita po si Father Jerry, balik mission tayo. Magkakaroon po tayo ng mission dito sa California, sa Chicago. So we're looking forward to meeting our brothers and sisters there po. That's very nice. Opo. Send my regards to Brother Adrian and Father Jerry when you see them. Ay, makakarating po, Brother June. Salamat po. Thank you very much, Timmy. Maraming salamat. God bless you and your family.
God bless you po, Brother June. Salamat po. We love you po. And We love until you next too. week po. Thank you. Thank you very much. Naging panauhin natin mga kaibigan, Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Oras alas 10:34 ng gabi. Oras natin alas 10:39 bago natin tunghayan ang ating liham kasaysayan ngayong gabi. Nais ko lang pasalamatan ang mga nagpadala ng mensahe sa atin. Si Lance Abilion, buwabati na magandang gabi, buhat sa Sampaloc, Manila. Chato sa Avedra sa Cluti. Marvin Riabad ng North Caloocan. Judith Vicente. Happy listening po at nakikinig po kay Miss Fatima Soriano. Carmelita Lina Neira, Marian Habson, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Joseph Maida Abuan ng Bawang, La Union, Annalisa Fragata Roquero ng CAA Las Piñas City, Alan Ehungo ng Kuwait, Arden Clerigo Cornelio, Coco Dagli, Angelita Balataw ng Pateros, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, Edwin Romero ng Los Angeles, California at Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan. Meron pa ba sa mga nagpadala ng text message? Alright. 20 minutes before 11 o'clock, tunghayin natin ang liham kasaysayan at kung sakali pong meron kayong mga kasaysayan ng buhay o suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, nais nyong makibahagi sa ating programa at magbahagi ng inyong kwento, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po kayo sa hotlines ng 8631-5788 at 8631-6674 for live counseling. Narito ang liham kasaysayan padala ni Cora. Hello, Dr. Love. Good evening. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cora. Biyuda na po ako at 62 years old. Mula nang nagkaroon ng sariling pamilya ang 4 kong anak, bumukod na sila at ako na lamang po ang nakatira sa bahay kasama ang isang pamangking kong pinapaaral sa kolehiyo. Dati, Dr. Love, madalas akong dalawin ng mga anak at apo kaya masaya ako. Pero nitong nakalipas na buwan, hindi na po. May times pang kahit man lamang mag-reply sa message ko, hindi pa nila nagagawa. Kung mag-reply man, late na. Naawa ako sa sarili ko minsan kasi nangungulila ako sa mga anak at apo ko. Pero madalas busy sila, Dr. Love. Kahit man lamang sana ilaan nila ang Sabado o Linggo para dalawin ako. Nahihiya na rin ako magsabi sa kanilang bisitahin ako dahil baka hindi na rin nila magawa. Mabuti na lamang may minsanang activities ang senior citizen group sa aming barangay, kaya nalilibang ako kahit paano. Dr. Love, gano'n na ba ang mga anak ngayon? Para kasing nakalimutan na nila ako. Gumagalang Cora ng Lucena City. Maraming salamat, Cora. Alam ko, ako nakaka-relate ako, ha? Nakaka-relate ako bilang isang ama at bilang isang senior citizen. Well, alam mo ang ginawa ko, siguro binigyan lang ako ng pagkakataon ng Panginoon na magawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Ako'y nagpatayo ng isang building at doon sa building na yon, yung ground floor, ginawa kong chapel. So, pag merong mga religious activities, nandun kami sa ground floor, nandun yung mga santo ko. Sa second floor, nandun kaming mag-asawa. Okay, second floor ng bahay ko.
Andun maliit na living room, andun yung kwarto, nandun yung ibang mga santo. So doon na rin kami nagro-rosaryo ni Mrs. sa second floor. Yung third floor ay ginawa kong kanya-kanyang unit para sa aking mga anak. So in other words, yung mga anak ko nandun na. Nakatulong na ako, hindi na sila umuupa ng bahay. Ang babayaran lang nila, tubig at saka kuryente at saka pagkain nila. Pero natutuwa naman kaming mag-asawa sapagkat yung aking mga apo na may kanya-kanyang bahay na, pagdating ng weekend, sa amin nagkakain ng tanghalian at nagre-request pa ng, mga paborito nilang ulam. Sometimes may dala silang ulam galing sa bahay nila at doon kakain kasabay namin for lunch or dinner. So nakatutuwa kasi nandun sila. Lumalaki ang mga bata na kasama namin. Now, nauunawaan ko ang damdamin mo, Cora, na ang mga anak mo ay may mga kanya-kanyang pamilya na, although you're 62 years old, bata-bata pa naman, may kanya-kanyang pamilya na at dito sa atin, alam natin na ang ating mga anak, kapag nag-asawa ay nagtatayo ng sarili nilang kaharian. Mabuti na yan na nakahiwalay sila kaysa sa kasama mo sa bahay. Minsan hindi nagiging maganda ang bunga kung palaging nagsasama sa bahay. Mas makabubuti na ang mga anak natin, kapag may asawa na, bumukod na para independent. Katunayan, ito'y ginagawa ko sa aking mga anak. Ngayon ay tapos na, no? Pero nung araw, kapag ang anak ko ay nag-aasawa, SOP yan. Yung kanyang asawa at saka siya ay doon muna sa bahay namin sa loob ng 6 months. Anong purpose ko? Para makilala kong ugali ng aking manugang. Tinitingnan ko kung paano nila ina-address ang mga problema nila nang hindi ako nakikialam. Basta inaobserbahan ko lang. At kinikilala ko ang ugali, ang strength, power, and idiosyncrasies and weakness ng aking manugang. After 6 months, pinapalayas ko na sila. Hahanap na sila ng bahay nila. Yon. So, at least alam ko na kung paano sumugal, paano makisama sa aking mga manugang at sa aking mga anak na may asawa na. Ito ang bagay na dapat nating paghandaan. Hindi natin maiaasa sa ating mga anak ang ating kinabukasan. Dito, babase ang uri ng pagpapalaki natin at pagtatanim natin ng moral values sa ating mga anak. Kapag napabayaan natin ang moral values sa ating mga anak, maiiwan tayong nakatungangalang. Hindi naman lahat ng anak ay maaaring concerned palagi sa atin, no? Pero at least merong isa o dalawa na talagang malapit sa atin. Sa face-to-face, kadalasang tinatalakay, yun daw mga magulang ay merong favoritism. Yun. Merong favoritism ang mga magulang. Ang sabi ng iba, hindi, walang favoritism, pantay-pantay kayo. Ako, ang sinasabi ko, pantay-pantay kayong minamahal ng inyong mga magulang kasi sa amin kayo nanggaling. Yung dugo namin nananalaytay sa inyo, yung laman namin nandyan sa inyong katawan, kami nag-aruga sa inyo, kami nagpalaki sa inyo, alam namin yan, mahal namin kayo. Pero may mga anak na paborito namin na mga magulang. And this is reality. May mga anak na paborito namin. Kung ang anak ninyo mga bata pa, hindi pa kayo makaka-relate. Pero kung ang anak ninyo ay may isip na, magkakaroon kayo ng favoritism. And there's nothing wrong with it. Kapag ang anak mo galing sa labas ng bahay, nagtrabaho,
umuwi sa bahay, may uwi sa yung hopya o kaya siopaw every day. Tatay, eto po, bumili akong siopaw doon sa 7-Evelyn. Bumili ako ng siopaw, pasalubong ko sa'yo. O nanay, eto meron akong uwing candy, whatever, biskwit na naalala tayo. Alam mo, kapag ang anak mo ay nandun ka lang sa bahay, pagkatapos eto at bibigyan ka ng tubig na malamig dahil pagod na pagod ka, yun ang nagiging paborito natin. Bakit? Kasi may konsuelo. Kaysa sa isang anak na uuwi sa bahay mo, darating sa loob ng bahay ni hindi man lang magmano sa'yo, papasok sa kwarto niya, lalabas, kakain, pagkatapos babalik sa kwarto, ikaw pa maghuhugas ng pinggan. Yung bang batang yun ay magiging paborito mo? Di ba? This is reality. Makikita mo sa isang anak ang may concern sa kanyang magulang. At ito ang minamahal at paborito ng mga magulang. Yung naglilingkod sa mga matatandang magulang. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Cora? Huwag na nating asahan ang mga anak natin. Kung sila man ay dumating sa bahay on weekends kasama ng mga apo, well then, very good. Di ba? Kung alam natin na darating sila, pagluto natin ng sinigang, pagluto natin ng dinuguan o whatever, kung anong kaya natin. Pero wag nating asahan kasi may kanya-kanyang pamilya na. At kapag tayo'y umasa, diyan tayo madi-disappoint. Paano kung hindi makarating? Paano kung abala? Magiging disappointed tayo. There will be frustrations. At yan ang mangyayari sa'yo. So tama ang ginagawa mo. Mag-isip ka ng pagkakaabalahan mo. Ang daming gagawin sa loob ng bahay. Ang daming mapagkakaabalahan. Si Brother June, nahihirapan ako lumakad because of my arthritis. Pero pag nasa bahay ako, ang dami kong kinakalikot. Ang dami kong ginagawa. Harapan mo lang ako ng laptop o ng PC, ng computer. Mauubos ang maghapon ko dyan. Maniwala ka. Umisip tayo ng mga bagay na pagkakabalahan natin. At kung sakaling dumating man ang panahon na tayo'y magkasakit, dito natin makikita ang halaga at values na ating itinuro sa ating mga anak. I'm sure, kung nagturo ka ng magandang values sa mga bata, hindi titiisin ng mga bata, lalo na kapag ikaw ay may sakit. Papasyalan ka niyan. Or titira sa bahay mo pansamantala hanggang sa makarecover ka. Dalangin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng mahabang buhay at lakas ng katawan para ma-enjoy natin ang buhay na ito at maging kapaki-pakinabang para sa ibang tao. Isang bagay na makabubuting pagkaabalahan natin ay ang pagdarasal sa loob ng ating tahanan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Bueno, hanggang dito na lamang po. Papaalam na kami. At malapit na mag-alas 11 na ubos ang isang oras at kalahati ng ating pagsasama. Magbabalik po kami bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating Executive Producer, Jake Bakwood, Direct Sheikh Mamaril, ang Technician natin, Romer Tigas, Orad Operator, uod ng gandang lalaking si Mike Santillan, at ang ating PA at Avid Operator, Mike Bulay-Og. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi.